Ngayon, araw ng Lunes, ika-15 araw ng Setyembre taong 2025, ay naandito tayong lahat ngayon, nananawagan, pinapangunahan ng kabataan upang isigaw ang ating galit, upang isigaw iparating ang ating pagkamuhi at ating pagnanasa na tuluyang sugpuin ang korupsyon. Mga kabataan, sigaw! Ngayong araw na ito ay aming isinasantabi ang aming mga political affiliations, ang aming mga kulay, ang ating rehiyon, at kung ano-ano pang mga bumabalakid upang tayo ay magkaisa. Ang bida ngayon dito ay ang Pilipino, ang taong bayan na nagpapatulo ng dugo at pawis dahil tayong ay nangangarap na tayo ay mabibigyan ng magandang serbisyo ng ating pamahalaan. Ngunit nakita natin, gumagastos sila ngayon sa isinasagawa nilang investigasyon na alam naman nating patutunguhan na ang tanging mapuputo lamang dito ay ang buntot ng ahas. Ang mga kawawang kontraktor na kanila ring biktima na ngayon ay gusto nilang ipakulong, na ngayon ay gusto nilang patayin ang taong bayan, samantalang silang mga promotor sa pagnanakaw ay tuwang-tuwa sa isinasagawa nilang investigasyon upang ituro ang sisi doon sa mga kontraktor na ang gusto lamang din katulad natin ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ngunit itong mga putang inang demonyo na kongresista, sila ang nakinabang. Tama, kabataan? Papayag ba tayo na habang buhay katulad namin, darating kayo sa gantong edad, ang buhay ninyo ay bulagsak at patuloy na mahirap? Papayag ba kayo na ang inyong mga magulang ay mamamatay, na kahit man lang pangkabaong ay ililimos pa natin sa mga demonyong buhaya? Naniniwala ba kayo na ngayon ay nagbibigkis tayo bilang isang kulay kayumangking Pilipino upang labanan ang korupsyon? At dahil dyan, kami po na mas may edad sa inyo ay nagkaisa sa ilalim ng United People's Initiative na alinsunod sa referendum ng batas na walang maaaring makapigil sa galaw ng masang Pilipino. Nagkakaisa, lalo na kung lalabanan natin ang korupsyon. Nagkakaisa pa tayo, kabataan. Ang ating mga kapulisan ay nag-aantay lamang na makita nila na dumami ang pupunta ngayon dito, makikisa sa atin, at sila ay nangangako na tutuparin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng ating konstitusyon na protektahan ang mamamayang Pilipino. Mabuhay ang kapulisan! Ituring natin sila ngayon na tunay na mga bayani dahil ngayong araw na ito magsisimula sa lugar na ito. Tatapusin natin, susugpuin natin ang korupsyon. Kaya mga kapulisan, maraming salamat po sa inyong presensya. Alagaan ninyo ang sambayan ng Pilipino. Bantayan ninyo ang seguridad naming lahat, sapagkat kung meron man pong gagawa ng hindi maganda ngayong araw na ito, ay utos ng mga demonyong buhaya. Tama, kabataan? Sa punto pong ito, tinatawagan namin ang lahat ng totoong nagmamahal sa ating bayan. Ito po ay pinangunahan na ng ating mga retirado at respetadong general. Lumabas na rin kayo. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Tapusin ang mga kulay. Tapusin na ang mga pride. Liberal ka man, verde ka man, kung ikaw ay totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bayan, hinahamon namin kayong lahat. Ito ang tamang pagkakataon ng pagkakaisa. Mahiya tayo sa kabataan na dapat makita nila sa atin
na tayo ay lumalaban sa mga magnanakaw bilang kanilang mga magulang. Huwag nating ipakita sa kabataan na tayo ay mga duwag, nagwawatak-watak dahil sa iba't ibang prinsipyo at mga pride. Ngayon ay dinideklara natin na ito ay isang nagkakaisang pagkilos ng mamamayang Pilipino upang dinggin ang panawagan ng kabataan. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng maayos na buhay sa hinaharap. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang bansang Pilipino! Mamaya po ay darating pa ang iba't iba po nating mga sektor. Antabayanan lamang po natin sila sa isang sorpresang pagkilos na ito. At naniniwala po kami, kahit na po may paparating na bagyo, tignan ninyo ang kalangitan. Tayo ay pinagbigyan sapagkat ang kalangitan din pong yan ang nagpakita ng ebidensya kung paano tinarantado, kung paano sinalaula, at kung paano ninakaw ang kaban ng bayan. Ipinakita ng ating mahal na Panginoon na yung mga sinasabi nilang flood control project ay tanging mga multo, walang pinatunguhan. Kaya mga kababayan, muli, nananawagan kami, tapusin na natin ang problema ng bayan. Sabay-sabay nating ituro ang mga bahay ng magnanakaw. Nasaan? Ayon ang bahay ng magnanakaw. Maraming salamat. Magbabalik po ang inyong lingkod mamaya-maya lamang. Yun o. Muli ho mga kababayan, ano po, napakaganda ng panahon. Sana't hindi na umulan. Mga kabataan, handa na ba kayo ng tunay na pagbabago? Kung gusto nyo ng pagbabago, tuldukan na natin ho ang korupsyon. Alam ninyo mga kababayan, ang ginagawa diyan ho mga kababayan sa loob ng Kongreso. Tama ang sabi at tinuran ho ng atin hong kapatid na nagsalita kanina. Buntot lang ang tinatapyas nila. Ang buntot, ang kontraktor. Ang gitna ng ahas ay walang iba kung hindi ang Department of Public Works and Highways. At ang ulo, ang mga politiko na kung saan nag-i-insert ng mga budget sa mga proyekto. Ngayon, kung papatayin mo ang ahas, ano ang dapat unahin? Alin? Uulitin ko, magpapatay kayo ng ahas, ano ang dapat unahin? Tama po kayo, ang ulo. Kaya lang, ang ginagawa ho ng mga buhaya, yung buntot po ang tinatagpas. Kaya nakita ho ninyo, pinapaikot-ikot ho tayo ng isang speaker at ho ng isang Senate President. Mantakin ho ninyo, yun pong tao na nagbanggit ng pagkarami-raming congressman. Sinungaling, pero nagnakaw. Yung nagbanggit ng 2 senador, pero nagnakaw. Yun daw ang totoo na nagsasabi. Walang nagsasabi ng totoo sa isang taong magnanakaw. Naniniwala po ba kayo doon? Ang magnanakaw ba umaamin? Hindi. Kaya mga kababayan, yung mga kabataan po na nakakapakinig na ito dito, pumunta na po kayo rito. Bakit? Ito pong pinaglalaban namin ito, hindi po para sa amin. Hindi ito sa politiko naming dala, hindi sa politiko yung dala, ano man ang kulay mo, isang tabi mo po na rin yan. Kung papansinin ho ninyo, yung mga buhaya, namumulitika. Maganda ho ang tinatakbo ng Blue Ribbon Committee, namulitika. Pinalitan ho ang totoong nag-iimbestiga. Bakit? May nabanggit ho kasi mga congressman, mga buhaya. Nung napalitan, ang sabi ni Soto, hindi daw siya aso. Anong ginawa niya? Maliwanag ho mga kababayan. Imbes na kampihan niya ang kanyang mga colleagues sa Senado,
kinampihan niya itong Kongreso. Kaya ho, itong si Senator Soto, mali ho ang tinakbo niya na pagiging senador. Dapat ho, tumakbo kayo, congressman. Para nakampihan niyo itong mga to. Muli, mga kababayan, sawa na ba kayo sa korupsyon? Mahina eh. Sawa na ba kayo sa korupsyon? Kung sawa na kayo, huwag tayong aalis. Babalik ho kami. Ipagpapatuloy po natin ang labang ito.